Dito sa Japan, ang mga OFW ay hindi lang puro trabaho. Minsan, may nagaganap din na kasalan dito. Katulad ngayong araw. Hi dear, ako nga pala si Jeya, isang OFW sa Japan, magpipitong taon na. At sa araw na ito ay rest day namin at nag-volunteer kami na mag-ayos dito at mag-decorate sa venue kung saan gaganapin ang reception ng kasal ng aming kaibigan. Hindi man kami expert, pero ginawa natin ang best para magkaroon tayo ng ganitong setup kahit papano. Simple man yung design pero pwede na. DIY lang lahat to at nag-effort talaga kami dito. Maganda naman siya lalo na kapag nakabukas na yung mga lights. Pagkatapos namin mag-asikaso ay nagutom kami. Nagdala talaga ako ng baon para ready kapag nagutom. Nagbigay din pala ng KFC yung bride namin. Alas 6 nga pala yung program namin at bago mag alas 6 dumating na yung mga pagkain na in-order ng mag-asawa. Ang dami nilang in-order na pagkain tapos yung iba naming mga kasamahan nagluto pa ng puto at ng Shanghai. At meron ding nag-volunteer magluto ng kanin dahil kanin is life tayong mga Pilipino. Siguradong mabubusog ang mga bisita dito. Maya-maya pa ay dumating na rin yung ating dalawang host na magpa-facilitate ng program. Mga kasamahan din namin sila sa work dati. At dahil on time ang mga Hapon, nandito na rin ang aming mga boss galing pa yan sa trabaho. Alam mo ba dear kung gaano kami kaswerte sa employer namin? Dumalo lang naman yung president at vice president namin dito. Pati na rin yung manager namin, yung director at yung mga ibang leaders. At nandito na nga rin halos lahat ng mga visitors. At dahil nandito tayo sa Japan, pagsapit ng alas 6 ay sinimulan na natin yung programa. Nag-entrance na ang bagong kasal. Hindi ko alam kung bakit naging emotional ako pagpasok nila. Naiyak talaga ako, totoo. Kahit yung iba kong mga kasama dito, naging emotional din. Ganun pala yun. Ganun talaga siguro kapag masaya tayo para sa kaibigan natin. Ang sarap kasi sa pakiramdam na panoorin sila. Basta emotional kami, feeling namin kami yung magulang. Nakakatuwa lang na nakapag-pull off ng ganitong event kahit kami-kami lang tapos alam mo naman dito busy ang mga tao sa Japan sa pagtatrabaho. At habang sweet na sweet at nagmamahalan ang mag-asawa dito ay in-acknowledge na ng ating mga host ang mga visitors. Syempre hindi mawawala yung first dance ng husband and wife. Starting out alive. Ayoko na umiyak. At ang masasabi lang namin, lalo na yung mga senpai, sana all. Hindi madali mag-pull off ng kasal dito sa Japan ha, pero yung mga detalye, requirements at kung ano-ano pang bagay tungkol sa kasal ay hindi ko masasagot dahil hindi naman ako ang kinasal. Siguro kapag ako na lang yung kinasal dito sa Japan, saka ako makakapagbigay ng kumpletong detalye about dun. Sa ngayon, support system lang muna tayo dito sa kaibigan natin. Meron din palang mga nag-perform during the reception. Kabog, 'di ba? Meron din kaming singer dito sa company. Maya-maya pa ay nagbigayan na ng mensahe at ang pinakauna ay ang aming company president. Sobrang humble ng company president namin at napaka-supportive. Nagbigay din ng message yung aming manager or yung department head. Ang masasabi ko lang, sobrang swerte talaga namin sa employer namin dito sa Japan. Kasi talaga namang napakahalaga ng oras para sa mga Japanese. Syempre, nagbigay din ng message ang mga ninong at ninang, ang mga ate, close friends, and yung iba pa na hindi ko na na-videohan. Grabing support system naman talaga yan. Pagkatapos ng mga mensahe ay nag-pray naman kami para sa couple at para sa mga pagkain. At bago kami magsimulang kumain, nag-gift giving na yung mga boss namin para sa couple. Wala na talaga akong masabi sa employer namin, hindi lang supportive, todo support talaga. Akalain mo dear, yung president at yung vice president ng kaisya namin talagang nagantay hanggang matapos yung program. And nandito na nga tayo sa exciting part, kainan na! Ang reception nga pala nito ay sa Izumisano, ang pangalan ng event place ay Nova Club. Walang renta yung place pero may entrance fee na 1,500 per person. Mura na yun kung tutuusin. Pagkatapos namin kumain, yung tradisyon naman nating mga Pilipino yung ginawa namin, yung nagsasabit ng pera sa mag-asawa. Pero dahil nandito tayo sa Japan, mga nakasobre yung perang sinabit namin. Sa totoo lang, ang saya-saya ng segment na to, hindi ito slow dance, kaya nag-enjoy talaga kaming lahat. Kahit nga yung husband ng kaibigan namin na medyo mahiyain ay talaga namang napapasayaw namin dito. Basta, ang saya ng segment na to at ang galing ng naisip ni Senpai para ganito ang maging eksena kapag bigayan na ng monetary gift. Isipin mo yun, possible pala yung ganito kasayang kasalan dito sa Japan. At eto pa, syempre hindi tayo papakabog, meron din kaming performance na hinanda. Sumayaw kami dear, syempre dapat may intermission number tayo. Nag-practice kaya kami niya ng ilang beses. 3 beses yata kami nag-practice niyan after work para ma-perfect. Pero nung performance level na, nako hindi rin namin na-perfect. Pero okay lang, masaya pa rin naman kami. Hindi naman to pang contest, pang entertainment lang to at para to sa kaibigan namin. Syempre, natuwa silang mag-asawa. At eto na, nandito na nga tayo sa isa pang exciting part, ang paghagis ng flower bouquet. Syempre, yung mga katrabaho natin dito ng mga OFW na ang tagal-tagal na sa Japan, gusto na rin mag-asawa. At syempre, nasambot yan ni Senpai ng walang kahirap-hirap at hindi lang bouquet ang nasambot niya, pati sa bunot.
Ang saya-saya naman talaga, oo. Siyempre ako hindi na ako nakiagaw doon dahil wala naman akong balak mag-asawa. Ang mahalaga ay masaya si Senpai Seiya dahil siya na ang nakaline up na susunod na ikakasal. Sana all. At dahil busy yung host natin na si Ate G ay ngayon pa lang siya kakain. Sobrang dami pang pagkain dito kahit halos nakakain na kaming lahat. Alam na mamaya. At dahil busog na ang mga person, oras na para magkantahan at mag-party-party. At sa pagkakataon na to ang dami kong na-realize. Alam naman natin na hindi madaling magtrabaho abroad. Pero at some point, mararamdaman mo rin talaga dito yung pagkakaisa. Ito yung mga katrabaho natin na naglaan ng oras, effort, nagbigay ng suporta at higit sa lahat ng pagmamahal. At sa totoo lang masasabi ko ngang bayanihan sa Japan yung nangyari nung kasalan. May nag-volunteer sa pag-aayos sa venue, may sumama sa embassy during the ceremony, may nag-asikaso ng mga drinks at ng mga utensils, may nagluto ng ibang pagkain at nagsaing ng bigas, may nag-usherettes at mga nag-perform, may nag-host, tapos may mga naglaan ng oras after work para magbigay ng suporta. Tapos yung mga boss supportive din. 'Di ba? Parang ang sarap lang din talagang isipin na pwede palang mangyari yung ganun. Posible talagang maging successful ang isang event lalo na kapag nagkakaisa at nagtutulungan yung mga magkakasama at magkakatrabaho. Ang sarap lang din talaga sa pakiramdam lalo na kapag ganito pag uwian na may dala ka pang take out. Hindi talaga yan mawawala sa ating mga Pilipino. Meron na nga kaming nahawang mga Japanese sa ganitong eksena. May nagte-take out na rin sa kanila. Sayang din naman kasi kung hindi natin iti-take out, ang dami-dami pa namang pagkain na in-order ng mag-asawa. Nung na-secure na namin yung take out ng lahat, eto, balik na tayo sa concert. Nakakatuwa man din kasi meron kaming singer na na-hire dito sa company. Pangmalakasan talaga yung boses ni Andy, kaya kung gusto nyong magkaroon ng singer sa mga event nyo, nako, i-book nyo na to. Charot! Manager niya nga pala yung nasa likod, siya yung kukontakin kung gusto nyong i-book si Andy. Nung mag-aalas 10 na ng gabi ay nag-decide na kaming umuwi. May mga pasok pa kasi yung iba sa amin kinabukasan at isa na ako ron. Ang saya-saya namin nung pauwi na kami, parang feeling namin sumakses talaga kami sa kasalan na ito. At sana lahat tayo mga OFW dito sa Japan ay makahanap ng company na supportive at mga katrabaho na hindi toxic. Mga katrabahong sasamahan ka at susuportahan ka sa mga pagkakataon na kailangan mo sila. Kasi lahat naman tayo, ang goal natin dito sa abroad ay umunlad at makatulong sa pamilya. Kaya hindi naman siguro kalabisan kung suportahan natin yung isa't isa. Ang haba na nitong vlog ko dear, tinapos mo ba? Siya nga pala, hindi kami maingay dito sa train ha. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit na episode, maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa pagsama.